How to use grid method step by step. So hello guys, so ngayon tuturuan ko kayo paano mag-grid. So kung gusto nyo matuto, panoorin nyo ang buong video lalo na sa dulo kasi i-reveal ko bakit napaka-realistic ng mga gawa ko. Una guys, kailangan natin ng bilong board, lapis, ruler at saka eraser. Para meron kang pambura kung magkakamali ka, set aside muna natin to. Bilong paper lang palagi kong ginagamit kasi mas mura na, then kahit saang art supply makakabili ka. For this tutorial guys, gagamitin ng app na Drawing Grid Maker. Free lang yan siya guys, nasa Play Store. At ito pala yung reference natin gagamitin sa tutorial na ito. Ituturo ko kung paano siya gagamitin. Una guys, dapat i-check nyo tong square para maging pantay yung mga grid nyo. Tapos, optional lang kung gagamit kayo ng diagonal o hindi. Pero ako, gumagamit ako nito para mas maging accurate yung mga gawa ko. Tapos, itong thickness guys, dito nyo masiset kung gaano kakapal yung mga grid lines nyo. Dito sa thickness, siniset ko sa number 1 para di masyado masakit sa mata. Pag na-check nyo na yung square at diagonal, pansin nyo yung horizontal line na lang yung natira kasi naging square na siya. Kusang mag-a-adjust yung vertical line pag naset nyo na yung number of row. At itong parang bulaklak guys, dito nyo masiset yung kulay at opacity ng mga grid lines nyo. Dahil maliit lang yung gagawin natin, isiset ko lang siya sa number 7. At yung X at Y offset, huwag na ninyo yung galawin. 7 yung row natin, kaya kusang ma-adjust yung number of column based sa proportion ng reference mo. Kaya naging 9 yan. So yung grid natin ay 7 lines of row at 9 columns. So proceed na tayo sa paggawa ng actual na grid. 1 inch pala sukat ng grid ko guys. Dahil 11 inches tong papel natin, ilalagay lang natin sa gitna yung 9 inches sa gitna ng 11 inches. Markahan lang natin yan at sukatin lang natin yung excess na sukat sa gilid. Dahil yun yung gagamitin natin na basihan sa sukat natin sa taas para maging pantay siya. Yung excess na sukat ay 1 inch and 1 cm. Markahan mo lang yan pagkatapos dyan ka magsisimula ng iyong grid na 9 inches para maging pantay siya sa baba. Pagdugtungin lang natin yung mga marka na ginawa natin kanina. Gets ba? Reminder pala guys, pag gumagawa kayo ng grid lines, yung malalabong lapis lang inyong gagamitin. Dito, gumamit ako ng HB para madali siyang burahin. Kung ano yung ginawa natin kanina, ganun din gagawin natin sa 7 inches. Dahil 8 inches yung papel natin, ilalagay lang natin sa gitna yung 7 inches. Pagkatapos, sukatin mo yung excess na sukat sa gilid. Dahil yun yung gagawin nating basihan sa taas. Kung saan yung excess na sukat, doon ka magsimula ng iyong 7 inches. Huwag kayong mailang gumamit ng grid guys kasi di naman to cheating. Si Leonardo da Vinci nga gumagamit ng grid. Tayo pa kaya na beginner at di pa masyadong kilala sa mundo ng art. Pag commission, gumamit ka ng grid pero paminsan-minsan, praktisin mo din yung freehand. Mahirap kasi pag commission kaya mas mainam na gumamit ka na lang ng grid. Baka magsisi ka kung mag freehand ka. Dito guys, mamarkahan mo lang every 1 inch. Lahat ng side ng papel. Dahil pag dudugtugin natin yan para makabuo na tayo ng grid lines para sa ating reference. Make sure na malabo yung grid lines mo para madali siyang mabura mamaya. Ito na magiging itsura niya guys at with diagonal na din siya. Dahil tapos na tayong mag-grid, sisimulan natin yung pag-sketch. Dito guys, bibilang ka lang ng 3 sa grid mo. Di ba dyan magsisimula yung eyelid? Markahan mo lang yan at lahat ng part ng eyelid na dumaan sa grid mo, markahan mo. Pagkatapos, pagdugtungin mo lang yan. Gagayahin mo lang yung nasa reference mo. Madali na lang yan para kasi magsisilbing mapa yung grid para di ka maligaw sa pag-sketch. Dito sa second eyelid, ganun lang din gawin mo. Lahat ng dumaan sa grid lines mo, markahan mo. Pagkatapos, pagdugtungin. Ganyan lang kadali mag-sketch guys pag gumamit ka ng grid method. At makakasigurado ka na accurate yung drawing mo. Malaki kasi yung impact pag maganda na yung sketch mo pag nagsimula ka na magkulay. Ang ginawa natin kanina ay outline pa lamang. Dito, magsisimula na tayo maglagay ng konting detalye. Gamit yung grid guys, sobrang dali lang gayahin yung mga detalye. Yes guys, tingnan mo lang yung every box ng grid mo at pilitin mong gayahin yung laman ng box. Oo, medyo matrabaho siya,
pero yan ginagawa ko. Di naman 100% sure na magagaya mo yung reference, pero nasa 90% above yung pagkagaya niya. Isipin mo lang na parang pixel yung every box ng grid, kaya gayahin mo lang pixel by pixel, then makakagawa ka na ng great image or drawing. Yan yung sekreto ko, kaya napaka-accurate ng mga gawa ko. Sana may natutunan kayo sa tutorial na ito, lalo na sa mga followers ko na nagtatanong about grid. Sana this video will help you. Pakishare na lang sa video para madami tayong matulungan na beginner artist kagaya ko. Kung gusto nyong malaman ang step by step process nito, paki-comment na lang sa baba at huwag kalimut na mag-follow. Salamat!